Ako po si Dr. Jose de la Cruz, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan at urologist. Sa loob ng mahigit 40 taon, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga nakatatandang kalalakihan dito sa Pilipinas upang harapin ang mga hamon sa kalusugan na kadalasan ay hindi na pag-uusapan habang sila'y tumatanda. Nakarinig ako, natuto at gumabay sa mga kalalakihan sa ilan sa mga pinakapribadong aspeto ng kanilang kapakanan. Natagpuan nila si Mang Lito na nag-iisa nakayuko, walang senyales ng pinsala, walang sigaw ng tulong, tahimik lang. Siya ay isang 71 taong gulang na biyudo, hawak pa rin ang tuwalya sa isang kamay at may bakas ng pagkalito sa kanyang mukha na para bang nahinto sa oras. Ang sanhi atake sa puso. Ngunit para sa aming mga nasa larangan ng kalusugan ng kalalakihan, nakita na namin ito dati. Isang tahimik na gawain, isang pamilyar na ritual, ngunit may nakamamatay na resulta. At nakalulungkot, hindi lang siya ang nag-iisa. Bawat taon, libu-libong matatandang lalaki ang nakararanas ng mga medikal na emergency atake sa puso, pagsiklab ng problema sa prostate, biglaang pagkahilo o matinding pagtaas ng presyon ng dugo, pagkatapos mismo gawin ang isang bagay na ginagawa na nila sa buong buhay nila, ang pang-umagang masturbasyon. Karamihan ay hindi na pagtatagpi-tagpi ang mga pangyayari. Inaakala nilang ligtas ito, natural at kapaki-pakinabang pa nga. Ngunit iyon ang nakatagong panganib. Dahil habang maaaring hindi ito nakakapinsala noong sila'y nasa edad 30 o 40, sa edad na 60, 70 o 80, ibang-iba na ang sitwasyon. Hindi na pareho ang pagtugon ng katawan. Mas mabagal na ang sirkulasyon, nagbabago na ang mga hormone, mas marupok na ang puso at ang tahimik na gawi sa umaga na dating nagdudulot ng ginhawa ay maaari na ngayong magdulot ng tunay na pinsala. Ako si Dr. Jose de la Cruz, isang espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may higit sa 30 taong karanasan sa paggamot sa mga tumatandang lalaki dito sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng mga pag-uusap na iniiwasan ng maraming doktor. Tumingin ako sa mga mata ng mga lalaking nakakaramdam ng hiya, pagkalito o matinding pagod. At nakita ko kung paanong ang isang bagay na kasing pribado ng masturbasyon, kapag ginawa ng walang ingat sa umaga, ay maaaring unti-unting kumitil sa lakas, kumpiyansa at kalusugan ng isang lalaki nang hindi niya namamalayan. Dahil ang mga gawi na nakuha natin ilang dekada na ang nakalipas, madalas noong ating kabataan, ay tahimik na ngayong bumabalik para pinsalain tayo habang tayo'y tumatanda. Pinapahirapan nito ang puso, ginugulo ang prostate, pinapahina ang testosterone at walang sino man ang nagbabala sa atin. Ngunit ngayon ako ang magbababala. Sa mensaheng ito, tatalakayin ko ang 5 pinakapanganib na pagkakamali sa pang-umagang masturbasyon na ginagawa ng mga lalaking higit sa edad 60 at kung ano ang epekto ng bawat isa sa inyong katawan, enerhiya at haba ng buhay. Mauunawaan ninyo kung bakit ang isang pagkakamali ay pinuputol ang daloy ng dugo sa inyong utak, kung paano pinapahina ng isa pa ang inyong paninigas sa pangmatagalan, at kung bakit ang isang simpleng pang-umagang gatilyo
ay maaaring lihim na nagpapababa ng inyong testosterone bawat linggo. Hindi ito mga katang-isip, ito'y mga medikal na katotohanan na paulit-ulit kong nakikita sa aking klinika. At sa pagtatapos ng mensaheng ito, malalaman ninyo kung ano mismo ang dapat iwasan upang maprotektahan hindi lamang ang inyong kalusugan, kundi pati na rin ang inyong kapayapaan ng isip. At ito pa ang huling pagkakamali na ibabahagi ko sa inyo, ito, yung kahit karamihan sa mga doktor ay hindi nababanggit, ngunit ito rin ang tahimik na responsable sa maraming mabagal na paghina na nararanasan ng mga matatandang lalaki, pagkawala ng gana, bigla ang pagtibok ng puso, emosyonal na pabago-bago. Karapatan ninyong malaman kung ano ito bago mahuli ang lahat. Kaya't samahan ninyo ako. Ngayon, simulan natin sa una. At marahil ang pinakapanganib na napapabayaang pagkakamali na maaaring tahimik na nakapipinsala sa mga matatandang lalaki tuwing umaga. 5 mapanganib na pagkakamali sa masturbasyon. Sinabi niya sa akin na ganito lang talaga siya nagsisimula ng araw-araw sa loob ng mahigit 40 taon. Gigising, mag-uunat, tapos maglalaan ng ilang minuto para sa sarili. Nagdudulot ito ng ginhawa, isang pakiramdam ng ritual, at sa kanyang mga salita, pinaparamdam nito sa kanya na siya'y buhay. Ngunit ang hindi niya napagtanto, ang hindi napagtatanto ng napakaraming lalaki, ay ang tahimik na gawin na ito ay unti-unting sumisira sa pinakamahalagang kalamnan sa kanyang katawan, ang kanyang puso. Alam ninyo, bilang isang urologist, napakarami ko nang naging pag-uusap na nagsisimula sa akala ko ginagawa ko ng tama ang lahat. At sa kasamaang palad, ang pang-umagang masturbasyon ay isa sa mga pinaka hindi nauunawaang panganib para sa mga matatandang lalaki. Narito ang katotohanang walang nagsasabi, sa sandaling imulat mo ang iyong mga mata, ang iyong katawan ay nasa ilalim ng tahimik na presyon. Tinatawag itong morning surge, isang natural na pagtaas ng presyon ng dugo at bilis ng tibok ng puso na tumutulong sa iyong lumipat mula sa pamamahinga patungo sa pagkilos. Para sa mga nakababatang lalaki, hindi ito problema. Ngunit para sa mga matatandang lalaki, lalo na yung mga may kahit banayad na sakit sa puso o mataas na presyon ng dugo, ito ay isang vulnerableng panahon. Idagdag pa ang pisikal na pagod ng masturbasyon, pagpapatigas ng iyong mga kalamnan, pagpigil ng hininga, pagpapasigla ng adrenaline, at nakalikha ka ng perpektong bagyo. Isang pribadong sandali na biglang makakapagpahirap sa iyong cardiovascular system ng higit sa iyong inaakala. Nakaupo ako kasama ang mga lalaking hindi kailanman nakaugnay nito, na hindi nakaintindi kung bakit sila nahihilo pagkatapos, o kung bakit kumakabog ang kanilang dibdib, o kung bakit bumabagsak ang kanilang enerhiya pagsapit ng kalagitnaan ng umaga. Hanggang sa mas malalim naming sinuri sa tiempo sa ritual, sa natural na ritmo ng katawan, doon namin nakita ang ugnayan. Ang masturbasyon sa kasagsagan ng morning surge, bago magkaroon ng oras ang katawan para maging estable, ay maaaring tahimik na magpataas ng panganib ng pagkapagod ng puso, arrhythmias, at maging ng biglaang mga kaganapan sa puso. Hindi ito palaging nangyayari kaagad, ngunit sa paglipas ng mga buwan at taon, ang pang-araw-araw na tensyong ito ay naiipon. At para sa ilan, ang mga babala ay lumilitaw lamang
kapag halos huli na ang lahat. Kaya kung sinusunod ninyo ang parehong gawi sa loob ng maraming dekada, naiintindihan ko, nakakaginhawa ito, parang hindi nakakapinsala. Ngunit sa yugtong ito ng buhay, mas mahalaga ang tiyempo kaysa dati. Ang pagbibigay sa inyong puso ng 30 hanggang 45 minuto para maging estable sa pamamagitan ng paglalakad, pag-inom ng tubig, kahit na pag-upo lang sa sikat ng araw, ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng pangmatagalang kalusugan at mabagal, hindi nakikitang paghina. At ang panganib ay hindi nagtatapos sa inyong puso, dahil ang susunod na pagkakamali, tinatarget nito ang inyong blood sugar, ang inyong enerhiya, at ang paggana ng inyong utak. At karamihan sa mga lalaki ay hindi man lang alam kung ano ang nangyayari. Pag-usapan natin ito. Pumasok siya sa aking opisina na mukhang nalilito. Sabi niya, "Dok, hindi ko maintindihan. Tuwing umaga nahihilo ako, parang tumakbo ako ng marathon bago mag-almusal. At lumalala ito." Nang hilingin ko sa kanya na ilarawan ang kanyang ritual, nag-atubili siya. Pagkatapos ay inamin niya na sinisimulan niya ang karamihan sa mga umaga sa ilang tahimik na minuto ng sariling kasiyahan, bago kumain, bago kumilos, bago ang lahat. Ito ay isang kwentong napakadalas kong marinig. At ang hindi napagtatanto ng mga lalaking ito ay ang tila hindi nakapipinsalang ritual na ito, ang masturbasyon ng walang laman. Ang tiyan ay tahimik na umuubos ng kanilang enerhiya, sinisira ang kanilang blood sugar, at iniiwang humihingal ang kanilang utak para sa gatong. Pagkagising mo, ang iyong katawan ay halos wala ng laman. Ang iyong blood sugar ay natural na nasa pinakamababa nito dahil hindi ka pa kumakain sa loob ng 8 hanggang 10 oras. Ang iyong utak at mga kalamnan ay gutom sa enerhiya. Ngayon, idagdag pa ang pisikal na pagod ng masturbasyon, tumataas na tibok ng puso, pagkurba ng kalamnan, isang pag-akyat ng dopamine na sinusundan ng pagbaba ng hormonal, at pinatakbo mo ang iyong katawan nang hindi binibigyan ng anumang gatong. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming matatandang lalaki ang nakakaramdam ng pagkalito pagkatapos o nanginginig o wala sa emosyonal na ayos. Ang ilan ay pakiramdam na kailangan nilang umidlip 1 oras pagkatapos gumising. Sinasabi ng iba na nawawalan sila ng focus sa buong araw. Sinisisi nila ito sa pagtanda sa stress. Ngunit mas madalas kaysa hindi, ito ang simpleng pagkakamali, hinihiling sa iyong katawan na magsagawa ng isang mabigat na gawain nang hindi binibigyan ng mga mapagkukunang kailangan nito para makabawi. At dito, ito nagiging mas mapanganib habang tumatanda. Ang mga matatandang lalaki ay mas malamang na mahirapan sa insulin sensitivity diabetes at hindi regular na metabolismo na nangangahulugang kahit na ang banayad na pagbaba ng blood sugar ay maaaring magkaroon ng mas malakas na epekto na nagdudulot ng pagkahilo, pagkalito ng isip, pabago-bagong mood, at sa ilang kaso pagkahimatay. Hindi lang ito tungkol sa ginhawa, tungkol ito sa kaligtasan. Kapag binaliwala mo ang biolohikal na katotohanan ito, dahan-dahan mong ninanakawan ng balanse ang iyong katawan na iniiwan ang iyong sarili na mas vulnerable
bawat araw. Kaya ano ang solusyon? Isang bagay na simple. Bago ka magpakasawa sa pang-umagang pagpapalabas na iyon, bigyan mo ang iyong katawan ng magagamit. Kahit na isang maliit na merienda na may protina, isang nilagang itlog, isang dakok ng almendras, kalahati ng saging, ay maaaring magpatatag sa iyong sistema, maprotektahan ang iyong kalinawan at maiwasan ang pagbagsak ng enerhiya sa kalagitnaan ng umaga na tahimik na nagpapabigat sa iyo. Ngunit habang ang mababang blood sugar ay maaaring mag-iwan sa iyong naubos, ang susunod na pagkakamali ay maaaring mas mapanira pa dahil hindi lang nito naaapektuhan ang iyong enerhiya kundi pati na rin ang iyong mga emosyon, iyong motibasyon at ang iyong buong pakiramdam ng kagalingan. At ang pinakamasama, madalas itong nagtatago sa likod ng parang ginhawa. Tingnan natin ng mas malapitan. Tumingin siya sa akin na may pagod na katapatan na natutunan ko ng kilalanin sa paglipas ng mga taon. Hindi ko na nga alam kung bakit ko pa ito ginagawa, Dok. Hindi na ito tungkol sa kasiyahan. Parang isang bagay na lang na gagawin isang bagay na tumutulong sa akin na hindi gaanong makaramdam ng kawalan sa sandaling panahon. Ang tahimik na pag-aming iyon na ibinahagi ng isang atamid taong gulang na retiradong guro ay umaling-awngaw sa hindi mabilang na bersyon mula sa ibang mga lalaking ginamot ko. Ang pang-umagang masturbasyon para sa maraming matatandang lalaki ay humihinto sa pagiging isang pagpili at nagsisimulang maging isang ritual ng emosyonal na pagtakas, isang paraan upang makayanan ang kalungkutan, ang katahimikan o ang sakit ng isang buhay na parang masyado nang bumagal. Ngunit narito ang problema. Kapag ang sandaling iyon ng pagpapalabas ay naging iyong tanging kasangkapan para sa pamamahala ng stress, pagkabagot o emosyonal na discomfort, tahimik nitong binabago ang pagkakabuo ng iyong utak. Ang mga reseptor ng dopamine ay pumurol. Ang natural na sigla at ambisyon ay kumukupas. Ang iyong pagtitiis sa stress ay humihina. At sa paglipas ng panahon, isang banayad ngunit seryosong bagay ang nagsisimulang magbago. Humihinto ka sa pakiramdam na tunay na buhay. Nagiging mas mahirap makahanap ng kagalakan sa maliliit na bagay. Bumababa ang iyong motibasyon. Ang iyong koneksyon sa iba ay kumukupas. At natatagpuan mo ang iyong sarili na umaasa sa pribadong ritual na ito, hindi para sa kasiyahan, kundi para sa kaligtasan. Ang tunay na panganib ay hindi lamang ang mismong kilos. Ito ang emosyonal na pagdepende na nililikha nito. Kapag ang pang-umagang masturbasyon ay naging iyong default na paraan upang ayusin ang mood, pinapalitan nito ang mas malusog na mga mekanismo sa pagkaya pagkilos, koneksyong sosyal, layunin, pagninilay-nilay. Nagiging emosyonal mong saklay ito. At tulad ng anumang saklay na ginamit, nang masyadong matagal nagsisimula itong pahinain ang natitira sa iyo. Nakakita ako ng mga lalaking dati ay nagbabasa, nagsusulat, tumatawag sa mga kaibigan, naglalakad ngayon, ay natigil sa isang siklo ng pag-iisa at mabilisang pagpapalabas. Hindi ito isang paghuhusga. Ito ay isang katotohanan, isa na dahan-dahang pumapasok hanggang sa lahat ng araw
ay magkahalong-halo at ang mga umaga ay parang isang loop na hindi mo masira. Kung pamilyar ito sa inyo, hindi kayo sira. Natigil lang kayo sa isang pattern na walang nagturo sa inyo kung paano takasan. At ang unang hakbang ay kamalayan. Tanungin ang inyong sarili, bakit ko ito ginagawa ngayon kung ang sagot ay hindi kagalakan pag-ibig o malusog na pagpapalabas, umatras ka. Bigyan ng iyong isip at katawan ng iba isang bagay na mas mabuti para gisingin. Kahit na isang maliit na pagbabago na ginagawa ng tuloy-tuloy ay maaaring magsimulang mag-alis ng hamog. Ngunit habang ang emosyonal na pagdepende ay maaaring tahimik na pumupurol sa iyong diwa, ang susunod na pagkakamali ay tumatama ng mas malalim. Dahil inaatake nito ang isang bagay na pinahahalagahan ng bawat lalaki, ngunit bihirang pag-usapan ang kanyang prostate. At kung binabaliwala ninyo ang mga banayad na senyales ng babala sa inyong balakang, maaaring nagsimula na ang pinsala. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Hindi niya ito nabanggit noong una. Tulad ng maraming lalaking ginamot ko, dumating siya para sa isang bagay na walang kaugnayan, isang regular na check-up lang. Ngunit habang kami nag-uusap, nag-atubili siya, hindi mapakali sa kanyang upuan at sa wakas ay sinabing minsan pagkatapos kong, alam mo na, sa umaga may ganitong presyon, hindi naman masakit pero kakaiba. At minsan tumutulo pa rin ako pagkatapos. Akala ko bahagi lang ito ng pagtanda. Naririnig ko ito ng higit pa sa dapat. At sa kasamaang palad, ang pagbabalewala sa mga senyales na ito ay isa sa mga pinakapanganib na pagkakamali na ginagawa ng mga matatandang lalaki, lalo na pagdating sa masturbasyon sa mga unang oras ng araw. Kita ninyo sa gabi ang inyong ibabang bahagi ng katawan ay nagiging mas hindi gumagalaw. Bumabagal ang daloy ng dugo, naiipon ang mga likido at ang inyong rehiyon ng balakang ay sumisikip ng hindi ninyo namamalayan. Pagdating ng umaga at nang walang pag-uunat pagkilos o pag-inom ng tubig, pinasisigla ninyo ang parehong sensitibong lugar na iyon. Minsan ay nakaupo sa gilid ng kama, pinipit ang inyong tiyan. Sa sandaling iyon, ang inaakala ninyong simpleng kilos ng pagpapalabas ay talagang naglalagay ng presyon sa inyong prostate, naiipit ang mga nerbiyos at pinapalala ang tissue na namagana mula sa mga taon ng naipon. Ganito nagsisimula ang chronic prostatitis para sa maraming lalaki, hindi mula sa impeksyon, kundi mula sa mekanikal na pagkapagod at kapabayaan. Iyang nananatiling bigat, iyang mabagal na daloy ng ihi, iyang kirot pagkatapos ng orgasm. Ito ang bulong ng inyong katawan bago ito magsimulang sumigaw. At ang trahedya ay binabaliwala ito ng karamihan sa mga lalaki hanggang sa huli na ang lahat. Tinatanggap nila ang sakit sa balakang pagtulo o madalas na pag-ihi sa gabi bilang normal, gayong sa katunayan, ito ay mga senyales ng isang problema na maaaring humantong sa patuloy na pamamaga, masakit na pakikipagtalik at mabagal na pagguho ng kumpiyansa sa sarili. Kung nararamdaman ninyo ang alinman sa mga sintomas na ito, huwag maghintay. Tumayo, mag-unat, huminga. Lumikha ng espasyo sa inyong katawan
bago ang anumang uri ng stimulasyon. At kung magpapatuloy ang discomfort magsalita, walang kahihiyan sa pagprotekta sa ubod ng inyong pagkalalaki. Ang inyong prostate ay hindi nangangailangan ng perpeksyon. Kailangan lang nito ng atensyon. At kung mas maaga kayong makikinig, mas maraming lakas ang inyong mapapanatili. Ngunit kung ang sakit at presyon ay hindi sapat, ang huling pagkakamali na aking ibubunyag ay mas malalim pa sa mismong bagay na nagbibigay sigla sa inyong pagnanasa, sa inyong pagganap at sa inyong pagkalalaki. At ito ay isang bagay na hindi man lang napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki na mali nilang ginagawa tuwing umaga. Ating tuklasin ito ng sama-sama. Sinabi niya sa akin na hindi niya alam kung kailan ito nagsimula, tanging naging ritual na lang ito. Maagang umaga, bago pa magising ang iba. Ilang minuto lang kasama ang screen, isang video, isang lumang alaala. Sa una, parang kontrolado niya. Ngunit sa paglipas ng panahon, may nagbago. "Dok," sabi niya, "manhid na ako ngayon. Kapag kasama ko ang isang tao, parang hindi na alam ng katawan ko kung ano ang gagawin." Medyo pumiyok ang kanyang boses at masasabi kong hindi lang ito tungkol sa pagganap. Tungkol ito sa isang bagay na mas malalim, isang tahimik na pagguho ng koneksyon. At hindi siya nag-iisa. Maraming matatandang lalaki ang nahuhulog sa ganitong pattern nang hindi nila namamalayan. Gigising sila, hahanap ng stimulasyon at babalik sa parehong mga video o pantasya araw-araw, taon-taon. Ngunit narito ang katotohanan, ang maaaring pakiramdam na pribado, hindi nakapipinsalang gawi, ay dahan-dahang binabago ang pagkakabuo ng utak. Kung mas nagiging konektado ang iyong pagnanasa sa artipisyal o pinalaking pantasya, mas nahihirapan ang iyong katawan na tumugon sa tunay na buhay. At para sa mga lalaking higit sa istinta, kung kailan bumababa na ang testosterone at nagbabago na ang sensitibidad, ang gawin na ito ay nagiging mas mapanira pa. Nakita ko na ito ng paulit-ulit, mga lalaking kayang gumana ng mag-isa, ngunit nahihirapan kapag ito na ang pinakamahalaga. Hindi dahil nawalan na sila ng interes sa kanilang mga kapareha, kundi dahil ang kanilang nervous system ay nasanay na sa inaasahang iba. Ang kanilang utak ay hindi na iniuugnay ang pagkaantig sa pagiging malapit sa init sa intimacy. Iniugnay ito sa mga pixel, pag-uulit at kontrol. Ang disconnection'ng iyon ay hindi lang nakakaapekto sa sex. Nakakaapekto ito sa kumpiyansa, pagkakakilanlan, at sa tahimik na kagalakan ng pagiging ganap na naroroon kasama ang isang taong mahalaga. At narito ang bahaging hindi napagtatanto ng karamihan sa mga lalaki. Kung mas matagal kang umaasa sa pantasya, mas lalong nanghihina ang iyong sistema ng pagkaantig sa tunay na mundo. Ito ay isang mabagal na pagkupas, isa na halos hindi mo napapansin hanggang sa may nakuha na ito mula sa iyo. Ngunit maaari mo itong bawiin. Hindi mo kailangang tumigil kaagad. Magsimula ka lang muling kumonekta. Huminga, humipo, makiramdam. Maging naroroon muli sa iyong katawan nang hindi tumatakas sa pamamagitan ng screen o kwento. Ang iyong sensitibidad
ay nandyan pa rin. Kailangan lang nito ng pagkakataong bumalik. Dahil kapag ang iyong mga umaga ay mas naging tungkol sa pagtakas kaysa koneksyon, ang iyong buong araw ay nagsisimula sa pundasyon ng distansya. At ang distansyang iyon, kung pababayaan, ay magiging isang pamumuhay. Ngunit ngayong alam na ninyo ang 5 nakatagong pagkakamaling ito, nakauna na kayo sa karamihan. Sa ilang sandali lang, magbabahagi ako ng huling kaisipan, isa na maaaring ganap na magbago kung paano ninyo tinitingnan ang bahaging ito ng inyong kalusugan, inyong pagkakakilanlan, at inyong hinaharap. Manatili kayong kasama ko. Ang susunod ay maaaring ang pinakamahalagang katotohanan sa lahat. Isang pribadong gawi na may pampublikong bunga. Kapag nililingon ko ang daan-daan, hindi libu-libong pag-uusap na nagkaroon ako sa mga kalalakihang higit sa 16, nakikita ko ang isang pattern na dumudurog sa aking puso. Napakarami sa kanila ang may dalang tahimik na mga tanong, tahimik na pagdududa. Hindi sila nagtatanong ng malakas, ngunit naroroon ito sa pag-aatubili sa paraan ng kanilang pag-iwas ng tingin kapag napupunta na sa personal ang usapan. Nabuhay sila ng buong buhay, nagpalaki ng mga pamilya, nagtayo ng mga karera, tiniis ang mga laban na hindi nakikita ng karamihan. At gayunpaman, pagdating sa isang bagay na kasing pribado ng masturbasyon, mas nag-iisa sila kaysa dati. Walang nagsabi sa kanila kung paano magbabago ang kanilang katawan. Walang nagbabala sa kanila na ang dating nagdudulot ng ginhawa ay maaari na ngayong magdulot ng panganib. At walang sino man ang nagbigay sa kanila ng pahintulot na pag-usapan ito ng walang hiya. Ngunit narito ang nais kong malaman ninyo, ang katawan na mayroon kayo ngayon ay hindi sira. Iba lang ito. Nangangailangan ito ng pangangalaga, atensyon, at tamang tiyempo. At kung walang nagsabi sa inyo hanggang ngayon, hindi ninyo iyon kasalanan. Ang katahimikan ang nagpabaya sa inyo, hindi ang inyong mga pinili. Ngunit ngayon, magtatapos na ang katahimikang iyon. Dahil ang totoo, ang 5 pagkakamaling ito sa pang-umagang masturbasyon, tiyempo, blood sugar, emosyonal na pag-asa, pagbabalewala sa mga sintomas, at labis na paggamit ng pantasya ay hindi tungkol sa moralidad o pagkakasala. Tungkol ito sa biyolohiya. Tungkol ito sa pagprotekta sa inyong puso, inyong utak, inyong prostate, at inyong koneksyon sa mundo, sa paligid ninyo. Karapat-dapat kayo sa higit pa sa mabilisang gawi at tahimik na pagsisisi. Karapat-dapat kayo sa mga umagang puno ng kalinawan, lakas at pakiramdam ng pagmamay-ari sa inyong katawan, hindi pagkalito o pagkapagod. At ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat para magbago. Sa ilang maingat na pagsasaayos, maaari ninyong patuloy na tamasahin ang bahaging ito ng inyong buhay nang ligtas, may kumpiyansa, at may uri ng paggalang sa sarili na nagmumula lamang sa tunay na pag-unawa sa mga pangangailangan ng inyong katawan. Kaya kung anumang bahagi ng mensaheng ito ang tumatak sa inyo ngayon, kung nakita ninyo ang inyong sarili sa kahit isa man lang sa 5 pattern na ito, hinihikayat ko kayong gumawa ng isang maliit na hakbang ngayong linggo. Marahil ito ay ang paghihintay ng kaunti pa pagkatapos gumising. Marahil ito
ay ang pag-uunat bago kayo magsimula. Marahil ito ay ang pakikipag-usap sa isang taong pinagkakatiwalaan ninyo. Anuman ito, gawin ninyo ang hakbang na iyon. Hindi kayo nag-iisa at hindi pa kayo lampas sa inyong kalakasan. Pumapasok lang kayo sa isang kabanata na humihingi ng mas maraming pangangalaga at nag-aalok ng mas malalim na mga gantimpala bilang kapalit. Narito ang isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pagsasanay. Ang tunay na lakas sa pagtanda ay hindi tungkol sa pag-iwas sa pagbabago, kundi sa pakikibagay dito ng may karunungan at pakikiramay sa sarili. Ang pag-unawa sa nagbabagong pangangailangan ng inyong katawan, ang unang hakbang tungo sa isang mas malusog, mas kasiyasiyang buhay, anuman ang inyong edad. Huwag hayaang diktahan ng katahimikan o kahihiyan ang inyong kapakanan. Kung ito ay tumatak sa inyo, mangyaring i-type ang isa sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Kung nanonood pa rin kayo, salamat. Malaki ang sinasabi niyan tungkol sa uri ng lalaki kayo. Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa kalusugan ng kalalakihan at ibahagi ang mensaheng ito sa mga kaibigan, kamag-anak o sino mang sa tingin ninyo ay maaaring makinabang sa impormasyong ito. Mahalaga ang inyong paglalakbay sa kalusugan at hindi ninyo kailangang lakarin ito ng mag-isa.